So what's up mga kamechanics. Ayan, good morning sa lahat. Ayan, makikita nyo ating sasakyan. Mayroon tayong gagawin na Chrysler Sebring. So may mapapansin nyo, may nakalagay na nitro. Ay, nitro. Ano to? Ayan, leak detector. Nitrogen to, so nilagay natin sa system kasi ang problema nitong sasakyan na to is laging nauubos yung kanyang freon. So wala yung laman to, empty tong ano nung tinesting ko. Nung tinignan ko yung laman niya, wala, circuit empty. So ayan, nilagay natin yung pangmalupitan na nating pantesting para hindi na tayo manghula-hula. Ayan, so papakita ko sa inyo yung mga tools na talagang hindi ka na mahirapang maghanap-hanap kung saan yung leaking, pang madali ang trabaho talaga. So maganda pag may mga tools tayo. So punta tayo dito sa loob, papakita ko sa inyo yung dalawang klase ng gamit naming pang test. Okay, so, ito una, itong tester na to is makikita nyo, ito yung ginagamit sa pang test ng freon. Ayan, kung maririnig nyo, yan. So papakita ko sa inyo yung paano siya gamitin at paano malaman na doon yung leaking. So let's go. Dadalhin ko na kayo doon sa talagang nakita ko na leaking area nya. So dalhin kasi sa TX valve. At kung maririnig nyo pag ganyan, wala pa siyang nasisense na freon. So ilalagay natin doon sa may freon na may leak para malaman nyo yung pagkakaiba. So ayan, doon sa TX valve, pakinggan nyo yung magbabago. Yan. So confirm doon ang leaking nya. Tusok natin TX valve. Ayan, diba ang bilis na ng ng kanyang beeping kasi may nasisense siyang freon na leak. So dyan na banda sa may TX valve, hindi makikita kasi, pero itusok natin ulit para malam nyo. Ayan, kung makikita nyo mabilis yung kanyang tunog. So goods ito para sa mga freon leak. So ngayon papakita ko naman sa inyo yung isa pa, pang nitrogen naman, yung ating susunod na tools. So let's go sa loob. Punta tayo sa evaporator area kasi tinanggal ko na yung mga para malocate natin yung yung kanyang evaporator sa loob. So ito naman, ayan, yan yung isa pa. So kung naririnig nyo yung beep nya rin, isa-isa lang. So papakita ko rin sa inyo ngayon kung ano yung pinag-iba pag ilagay natin siya dito sa evaporator area. So pakinggan nyo mga kamechanics. Ayan, ayan. So naririnig nyo, at saka yung kulay nya dito mataas. Ayan, ibig sabihin na mataas yung leaking. Ulit, ayan o. Diba? Walang kahirap-hirap mag-trouble ng leaking. Ayan. Kaya maganda talaga pag may mga tools mga kamechanics. Yan, gusto kong malayo na siya. Yan, babalik na ulit siya sa sa kanyang normal. Ayan, so ganun lang mga kamechanics. Kung may pambili talaga tayo ng tools para sa mga mabilisan mag diagnose katulad nito sa mga AC problem. Ayan, so makikita nyo dalawa talaga yung ginagamit kong tools dito. Ayan, so testingin din natin tong isa, pasok din natin doon sa loob. Ayan, so ipasok din natin doon sa loob. Ito naman ngayon yung freon naman. Ayan o. Yun. O diba? Kaya napakaganda mga hose mga kamechanics. Yan yung gamit naming tools pang AC.
Kung marunong kang gumamit, maganda. Pero kung di ka marunong gumamit nito, eh wala din, sayang lang. Kaya maganda talaga pag may mga tools na ganito. So yun lang mga ka-mechanics, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga mabisang tools para sa mga AC, sa mga diagnosing. Alright, so papakita ko sa inyo pag nabaklas natin tong sasakyan na to, pag may dumating na yung kanyang pyesa, papalitan natin ng evaporator at saka yung kanyang TX valve. Alright.